Okay, Nipa. Isa na lang, yung sa budget ng DPWH na naging 1.1 trillion pesos from 8 to 5 na dagdagan ng 288. Kung sino dapat mag-explain? Kasi nakalagay nga, sabi nyo nga po, nakalagay lang various infrastructure projects. Nakakatawa di ba? Walang detalye, walang nag-explain. So, sinong dapat na tumayo at mag-explain talaga? Hindi ko na nga alam eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko maintindihan itong proseso. Lahat lihim, lahat madilim, lahat malabo. Hindi ko nga alam kung sinong gumawa ng ano eh. Apakalabo talaga. Dati, ang sinasabi may 3 houses kapag budget. Yung lower house, yung upper house, yung BICAM. Eh ngayon, alin ba? Alin ba dun sa 3? Parang ang gulo eh. At saka dyan sa DPWH, 2 linalabag niya na. Una, mas nalampasan pa ng DPWH yung edukasyon. Ikalawa, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Eh di ba obvious na lampas-lampas dun sa sinabi ng Pangulo? So, mga hindi maliwanag kung bakit nadagdagan o nabawasan, sino ang may initiative, yung DPWH and Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ano? Yung 50B. Yung 50B, oo. Hindi rin po klaro sa inyo bakit may tapyas. Yun nga, as a general rule, as a matter of fact, it's in our rules. It's very clear in the rules of the Senate na meron dapat explanation. At nasama ko yata yan sa aking PowerPoint. Usually, may explanation yan. O, papaltan natin to dahil mas mahalaga ito, dahil kulang na kulang ang pera rito. Maliwanag siya. Ngayon, ang explanation, dadagdagan ng comma, tutuldukan ng I. Anong klaseng explanation yun? Na hindi binanggit yung pagbabago. So, kanino look out, ma'am, yung bad budget? Sorry? Yeah. Kaninong lookout yun, ma'am? Yung bad budget? Who's to be blamed? Well, right now, like I said, I'm in a state of confusion and rather abject ignorance as to who is really responsible for all this. Dahil even if I am officially a member of the BICAM, a vice chair of the Finance Committee, the truth is we were not consulted on these drastic changes made in the budget for 2025. Nagulat nga ako dahil andun nga nakita natin yung sa ating rules ng Senate, maliwanag din na kailangan may explanatory kung bakit nagbago-bago. Pero ganun talaga Pero yun nga, ma'am, yung kawalan ng consultation, kanino dapat call yan, di ba? As kay Finance Committee Chairman, sana na-consult muna kayo? Wala sa ugali kong nagtuturo pero ang akin na lamang, iwasto na lang natin moving forward. Ayan na, nabulagta na tayo riyan. Moving forward na lang, let's try and rectify. So, kung maaari, ibalik sa BICAM kahit nagbitaw na ang palasyo ng salita, baka naman si E.S. Bersamin, pwede niyang gawin yung ginawa niya sa anti-agricultural economic sabotage. Pwede niyang ibalik katulad ng ginawa sa Magna Carta for Seafarers at maayos ng maigi itong budget na ito. Ang laking kahihiyan, talagang trouble to para sa 2025. Pag nauwi to, lahat sa AKAP, MAIP, lahat sa katutak na limos, pati sa FLR ng DBM. So, ma'am, kaya ganyan din ang concern ninyo dahil kapag pinirmahan ito ni Presidente, siya yung malalagay sa alanganin. Ay, hindi ko alam, pero Kapag hindi naging talaga batas. dapat linalagdaan yung ganito kalabo. Okay, Amor and then RG. Ma'am, sabi po ni President Marcos, hindi naman daw po maaapektuhan or mababawasan yung services ng PhilHealth kahit zero subsidy sila for next year. Do you think that's possible po, ma'am, na hindi talaga maaapektuhan yung PhilHealth services? Hindi ko talaga alam, pero ang maliwanag lang sa akin, yung nasa batas, no? Na yung PhilHealth talaga may bahagi talaga na para sa kanya. At pagbasahin natin, yung NEP, yung ORIG na provision para sa PhilHealth, ang liwanag naman.
to be used for premiums of indirect contributors. Ibig sabihin nun, yung mahihirap, yung binabayaran yung premium ng gobyerno. Alam niyo, talagang iniisa-isa natin at talagang linilikom ng mga members ng PhilHealth, inaawa sa sweldo at talagang pilit nilang binabayaran yung premium. Bakit biglaan ang gobyerno nagdesisyon, hindi na babayaran lahat ng premium? Anong klase yun? Tapos yung benefit package improvement. Ayun, required din yan. Eh di, ibig sabihin, wala nang improvement. Lahat naman tayo, alam na kulang yung outpatient. Ilan lang chemo, ilan lang dialysis, wipe out ka na. Yung outpatient, pati yung in-hospital. Tapos, para sa beneficiaries ng pamana, kasama din yan. So, lahat yan, wala nang premium. Lahat ng cannot afford, wala na silang PhilHealth. Instead, luluhod na lang sila sa may kapangyarihan at hihingi ng MAIP. And ma'am, you mentioned din po yung guarantee letters, mga GL. Yung mga mahiwagang guarantee letter na binibigay ng mga politiko, di ba? Kami ang nagbibigay niyan, dapat emergency na lang yun eh. Pero kung PhilHealth member ka, may karapatan ka. Hindi ka makikisuyo, hindi ka maglilimos sa sino man. Karapatan mo yan eh. Nagbayad ka ng premium. Last na po, yung GL po ba, ma'am, paano po yung proseso nun? Nanggagaling po sa mga government offices yung GL, pero paano po ba yung process? Parang ganun, di ba? Hinihingi ng kung sino-sinong mga pasyente na nangangailangan ng tulong, hihingi sila. Minsan tinutuhog lahat ng senador, tinutuhog kami lahat, mga congressman, hanggang mabuo yung halaga na kinakailangan nila. Pag kinapos na at nakailang chemo na, babalik na naman. Ganun talaga yun eh. Dapat hindi ganun eh. Palawakin na lamang nila for a Sa PhilHealth. reasonable amount yung PhilHealth benefits, exactly as intended by the NAP. Palawakin nila, dagdagan nila for a reasonable amount. Kasi parang 2.5 chemotherapy sessions lang ang afford dun sa outpatient. Parang ganun lang yung liit eh. Alam ko, kapos na kapos eh. Hindi ko na updated. Pero nung dating governor ako, parang ganun lang eh. Pakatapos yung dialysis, ganun din. Ang konti-konti, samantalang alam na natin, 2-3 times a week yan. Eh di wipe out kagad sa isang linggo. Okay, RG. This is a different topic, but if you don't have to answer, if you don't want to answer, I've been asked to ask you this question. How do you feel about Sagutin ka na. how do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan. Wala na akong may dadagdag. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga eh, di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Eh, bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? Eh, 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Para Ewan ko. pambayan. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Mhm. Wala akong preparation, Pero kasi alam ko kung anong gagawin ko. Pero nagkausap na kayo ni Vice President Sara since yung Oo outburst naman. niya. Oo naman. So, Oo how naman. was it, ma'am? Pero Pwede hindi po ako Oo naman. Oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, ewan ko. telepono lang kayo nag-kausap, ma'am? Ha? Yung since yung Kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? Pero ma'am, since nung outburst niya. Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. So, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, anong nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba?
Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema. Hindi ba dapat tutukan na lang yun? Dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, for nabasa the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas at iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. May himala. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, andun din sila, ma'am. And Tama. for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item veto siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Okay, from GMA7. Yes po, Darlene po. Darlene. Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala ka, ninyo na, chismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly nirelease Hindi ko nga na alam 1 kung ano trillion yung para sa trillion, impeachment. ilang bang zero Nakapasok yun? yun sa budget? Sinasabi nila? Hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, paklarify lang po. Ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yon. Chismis lang yon. Sige. Marites lang. Marites lang. From Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV? Okay. Check. Ma'am, magandang hapon po. Reaction lang po. Isa sa nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services, would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggitin nyo, malapit na po ang eleksyon, through vote buying daw po. Marang yun yung tinitingnan. Alam mo, sa lahat ng may gusto sana nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako eh. Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan eh. Nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2, nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers nung panahon na yon na magbibigay tayo ng cash. Alangan na alangan sila sa cash eh. Pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan eh. Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon, sa laki ng halaga,
at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo yung daing na napakarami na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa. Okay, Nympha. Ma'am, parang past po, tama po ba? Past kagabi, sa second reading yung babaguhin yung term ng mga barangay and SK officials? 4 Yes, years na lang instead of 6 years, ma'am. Yes, ang pinag-usapan, ako, yung binabatbat ko yung 6 years, pero may ilang senador na umaalman na napakahaba raw at gawin na lamang 4 years. Eh sabi ko naman, hindi ba dapat 5 years man lang pagkat yung actual average number of years served since 1982 is 5 years. Nag-umpisa kasi yan 6 years talaga. Tapos naging 5. Anyway, ayaw pumayag nung iba, eh sabi ko, sige na lang, para lang panatag ang kalooban ng lahat, including COMELEC, na ipapaubaya muna yung eleksyon at gagawing 2027, first Monday in October. So, 3-4-year terms ang pinag-usapan. Pero hindi ko alam kasi alam ko sa Kongreso talagang nananatili pa rin sila sa 6 na taon. And then, Past na sa second reading, ma'am, kagabi? Yes, I think so. so ma'am, kung 4 years and then ilang beses pwedeng mag-re-election? 3. 3 3 pa terms. rin. So, bali 12. Anyway, ma'am, pahabol lang. At yun nga, at pinagdiskusyonan din namin yung sa SK. Kasi yung sa SK naman, controlled by their age, di ba? May limitasyon sila na edad sa 30. Oo.